Baha at landslide ang nanalasa sa Northern Luzon dahil sa habagat at sa bagyong Maymay. Sa La Union, daang residente ang nagsiksikan sa evacuation center. At live po mula sa San Juan, La Union, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong sitwasyon sa La Union ngayon? Bok, umuulan pa rin dito sa La Union pero ambon na lamang at paminsan-minsan katamtaman na lakas ng ulan ang nararanasan dito sa malaking bahagi ng probinsya. Malayo ito sa sitwasyon mula kahapon hanggang kaninang hapon kung saan talagang tuloy-tuloy yung buhos ng ulan na nagresulta nga ng baha at pag-apaw pa ng ilog. Halos hindi na makita ang Santa Rosa Overflow Bridge na ito sa San Juan, La Union. Umapaw kasi ang tubig mula sa Baroro River dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay. Tumambad din ang mga sangang inanod sa tulay. Ang aming assessment, nanggaling pa po doon sa mountainous area, yung tubig, together with the downpour nung pagdaan ni Maymay, kaya sudden rise po tayo ngayon. Ang problema, aabot sa 5 barangay ang halos ma-isolate na. Ito pa naman ang pangunahing dinaraanan ng mga residente. At nang sandaling bumaba ang level ng tubig, mano-mano nang inalis ng mga residente ang mga sanga ng puno at iba pang halaman na naipit sa tulay. Isa sa mas nagpapahirap ng pagbaba ng tubig dito sa overflow bridge ay yung sangkaterbang mga debris galing sa bundok. Idagdag pa yung lupa na nagiging putik na dito sa mismong kalsada. Malalaking alon din ang humahampas sa dalampasigan ng San Juan. Sa San Fernando City, hanggang gutter deep ang baha. Ang mga tauhan ng DPWH nakabantay na para masigurong wala nang nakabara sa mga kanal. Daan-daang pamilya rin ang inilikas. Sa covered court ng Barangay Poro, nagsisiksikan muna ang mahigit 100 pamilya mula sa 2 barangay. Sa bawat tent, aabot sa hanggang 8 pamilya ang pansamantalang pinagkakasya. Sa buong La Union, nasa mahigit 5,000 pamilya ang lumikas. Katumbas yan ng halos 16,000 individual. Mula pa ito nung Lunes nang manalasa ang habagat. Sa bayan ng Kaba, nakapagtala rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinangangambahan ng Office of Civil Defense ang iba pang uri ng panganib. Yung kabundukan na yan yung mga nagsaserve na watershed, di ba? Pag nasaturate niya, this time talagang, I believe, saturated na yan. It's just a matter of, wag naman sana, na magkakaroon tayo ng problema sa landslide, magkakaroon tayo ng flash floods, yung mga ganyan. So yan din yung isang binabantayan natin. Sa La Trinidad, Benguet, wasak na wasak ang bulaluhan na yan dahil sa landslide. 2 tauhan ang nasawi. Ang isa nilang kasamahan, isinugod naman sa ospital. Yung dalawa pumunta sa likod kasi doon sila nagtambay. Kaya medyo marami yung lupang nag-ano sa kanila. Nabigla din kami kasi tumatawag yung workers namin na safety to. Na ganun, may nangyari. Pumunta kami kaagad. Wala na. Walang magagawa eh. Hindi mo naman mahawakan yung lupa para tanggalin. Sa Baguio naman, mabilis na binahang ilang parte ng lungsod. Ang itinuturong salarin, ang tambak-tambak na basura. Sa Barangay Kayang Extension naman, inabot ng baha na may kasamang putik ang ilang bahay. Sa pool naman sa video ang pagguho ng malalaking tipak ng bato sa viaduct tunnel ng Cannon Road. Sa ngayon, nananatiling sarado ang Cannon Road dahil sa posibleng rock slide. Ngayong gabi, naabutan namin ang mangingisdang si Raymart sa may Barangay Poro sa San Fernando City kung saan inaayos na niya ang kanilang bangka. Abay, binabalak na raw kasi nilang pumalaot simula mamayang madaling araw. Paano ba naman? Mahigit 1 linggo na rin kasi silang hindi nakakapangisda dahil nga sa sunod-sunod din na sama ng panahon na nakakaapekto dito sa probinsya. Aminado, si Raymart, ubos na yung kanilang stock ng bigas at isda sa nakalipas na linggo. Kaya makikipagsapalaran na raw sila. Kapwa niya mga mangingisda na pumalaot na rin kahit may banta pa nga ng hanging habagat. Yan ay lalot hindi rin naman daw sila lumalayo masyado. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Mahirap sir kung may pamilya ka. Siyempre walang ibang anak boy kundi mangingisda lang sir. Yun talagang inaasahan namin ng mangingisda. Hindi naman sir, pwede naman sir pumalaot sir kahit may bagat. Depende naman sa bangka kung kaya niya, kung hindi. Kung hindi kaya yung bangka, atras sir.
Bok, sa ngayon, ibinigay na sa kamay ng mga lokal na pamahalaan ang pagsususpend ng klase para bukas, araw ng Biyernes. At initially, ito na yung ilan sa mga nagsuspend ng klase. Bayan ng Luna, San Juan, Santol, Nagilian, Agoo, San Gabriel. At lahat yan ay all classes, public and private, maliban lamang sa Sudipen na mula kindergarten hanggang senior high school. Lahat ito ay para bukas. Bok? Alright, maraming salamat sa iyo. Ingat kayo ng iyong team, Mon Gualvez. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.